카드를 대주세요. 감사합니다. 카드문입니다. 다음 정류소는 한리사장입니다. 설악산 소공원입니다. 다음 정류소는 Grabe, pagpasok mo pa lang, solid na agad yung Mount View. What is up mga kahabi? Weekend na naman and you know what to do. This is a continuation episode ng first upload natin sa YouTube channel natin as what we promised. At ito yung mga makikita mo before ka makarating sa hiking spot. Yung coffee shop at mga resto nila. And also, ito yung mga old structure nila gaya nito. Meron din sila ditong praying Buddha statue nila. Yung napakagandang landscape, river, at syempre yung Mount View. Kasi kung pupunta ka dito, yun talaga yung makikita mo. Kasi yun yung ino-offer nitong lugar na to, yung mga mother nature view nila. Actually, most of the tourist spot naman dito sa Korea, ganun. Kasi most of the tourist spot naman dito sa South Korea is kung hindi siya mga hiking spot, is mga Korean temple sila na talaga namang na-preserve nila. Gaya nito. Yung mga napapanood nyo sa K-drama, dito sila sinushoot sa mga lugar na ganito. Kasi kalat naman yan dito sa South Korea eh. Talagang inalagaan nila. At makikita mong well-maintained talaga siya. Grabe siguro yung budget ng government nila para sa lugar na to. And as we continuously walking, ito yung mga nakikita nating view dito. Yung napakahabang river nila. At yan, medyo malayo pa kasi tayo dun sa pinaka start ng hiking. Kaya i-enjoy lang muna natin yung view. Yun, dun tayo pupunta sa napaka taas na bundok na yun. Nakakita pa tayo dito ng deer. Grabe, napakasolid talaga dito. Kaya tara, samahan niyo ako, i-enjoy natin to. So, after ng napakahabang lakarin, nakarating na rin tayo sa starting point ng trail. At yun, samahan nyo ko, simulan na natin ma-experience yung hiking. Bali, second time ko na pala itong mag-hiking. Yung first time ko is with a company team building sa Wonju. Nalimutan ko lang na hiking nga pala yun. Pero yung pinunta namin is hiking spot. Yun yung may bridge na sobrang haba na salamin yung aapakan mo. At yun mga kahabi, medyo mahaba-habang lakarin to kasi kung makikita nyo sa unahan ko, yun pa yung bundok na aakyatin natin. Napakalayo pa, kaya yon, enjoy lang muna natin yung ganda nung daraanan natin, although talagang medyo mahirap talaga siya, lalo may mga dala pa akong camera. At dito medyo kita na rin natin yung bundok na pupuntahan natin, pero talagang sobrang layo pa natin.
Nakakatuwa rin pag nakikita mong palapit ka ng palapit dun sa bundok na gusto mong puntahan. Sa kalagitnaan ng pag-akyat natin, nadaanan naman natin tong praying temple nila. Parang ito yung nagsilbing checkpoint natin. Pero syempre malayo pa tayo kaya no choice. Kailangan nating maglakad ng maglakad. Pagkarating natin dito sa spot na to, nagpahinga na rin muna tayo kasi resting area din naman siya. Dito kasi may enjoy mo yung 360 view nung Mount Sorak. At yun dito, syempre enjoy rin lang natin. That's the purpose of this hiking, to enjoy the Mother Nature view. At syempre malayo pa naman tayo kaya no choice, lakad ulit. Maglalakad tayo na maglalakad hanggang sa marating natin tong final na hagdan, which is nasa gilid na siya nung pinaka bundok. Hindi ko alam yung tawag dito pero rock formation kasi siya yung aakyatin natin. At kudos rin sa gumawa nitong daan na to kasi grabe. May mapapaisip ka kung gaano ba katagal at gaano kahirap nilang ginawa to. At para sa akin, ito na yung pinakamahirap na part ng pag-akyat ng Mount Sora kasi sobrang tarik talaga nung hagdan, tsaka sobrang haba. Hindi ko lang sure yung exact measurement niya kung ilang kilometer, pero ibang iba talaga siya kung i-compare ko sa pagbabike. Dito talagang siguro because of the height na rin, pero nang lambot talaga yung tuhod ko. Kino-convince ko na nga lang yung sarili kong malapit na pero ang totoo, malapit na talaga akong himatayin. Itong views na lang na to ang nagbibigay ng lakas sa akin Tingnan mo naman kasi kung gaano kaganda.
Yung kaninang tinatanaw na sa malayo, eto, nasa gilid na natin. Ay, grabe. By the way, this is a 10 kilometer trail. Back and forth na yon. So, 5 kilometers ng paakyat and 5 kilometers din ng pababa. Grabe, hanga talaga ako sa mga hikers. Lalo na dito sa Korea kasi napakasikat ng pag-hiking sa kanila, lalo na dun sa matatanda. As in, elders talaga. Maybe around 60 to 70 years old. Gaya po nitong nakasalubong natin. If you can see, may edad na yon. Bata lang talaga din silang tingnan siguro dahil sa healthy and active lifestyle nila. At kung ako naman, kung tatanungin ako kung uulitin ko pa ba tong pag-hiking, para sa akin oo. Kasi worth it naman siya. Same rin lang naman ang pagod ng pagbabike and same experience. Kasi tayo nagbabike din tayo para rin makapunta din sa magagandang lugar. Kahit nakakapagod. Same din with hiking. Siguro may ibang lakas lang tayong ginagamit o yung ibang core ng katawan natin yung nade-develop, pero same din lang sila ng pagbabike. And doing this is na-enjoy ko rin siya. Like cycling. Ang kinaibahan lang ng cycling is more accessible siya para sa akin kasi unang-una may bike na ako. Unlike hiking na kailangan talaga nating bumiyahe, kailangan nating mag-travel para mapuntahan yung mga hiking spot. But still, I definitely love doing this again. At sana magawa ko rin to dyan sa Pilipinas kasi marami rin tayong mga sikat na hiking spot dyan sa Pilipinas. At yun, after ng mahabang paglalakad at pag-akyat, we have reached the peak of Mount Sorak. Yun, thank you Lord for the strength, the safety, and the guidance. Yun lang mga kahabi. Once again, this is Kuya Dan. Please leave a like, share, and please subscribe. Thank you. God bless.